Hello! Hello po, Papa Jack. Hi! Magandang, Kinabahan po ako. magandang umaga sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ka. What's your name? Magandang gabi po. I'm Riley po. Riley. R-I-L-E-Y. Tama yung spelling ko? Ryllee po. Ang pusang gala. Pinag-isipan pati spelling, gineje mo na. Ano, paano ulit, ma'am? R-Y? Ryllee po. Ang yabang ko pa naman. Sure na sure ako dun, ha? Ang pusang gala. Mali pala ako, mga kaibigan. Ilang taon na si Riley? Po. I'm 26 years old po. Asan ka ngayon, ma'am? Nasa Germany po ako. Oh! Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Tama ba good evening yon? Opo. Ayan. Guten Abend po. Sprechen Deutsch. Ein bisschen. Ich spreche Deutsch ein bisschen. Hindi ko alam kung anong sinabi ko. Hindi ko rin alam kung anong sinabi mo. Basta, ang tinatanong ko, you speak German. Yun, di ba? Opo. Ah. Yan po ang number one requirements for German ay pag pumunta po sa Germany. Kailangan marunong mag-German. Apo. Mm-mm. Alam ba ng mga taga-Germany na ang tawag natin sa kanila sa ating lokal na wika, ang Germany sa Pilipinas ay Aliban? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Hindi po. So bukas, sabihin mo sa kanila yan, ha? Pag may salubong ka. Alam mo? Alam mo ba? Alemanya pala. Aliman pala yung tao. Tama, Alemanya. Alemanya, oo. Alam mo ba sa Pilipinas, Alemanya ang tawag namin sa inyo, ganon. Nakuha ko lang yan sa sa tawag nito sa ano yun sa ano nga yun? Ba't yung Sedi ang munting prinsipe? Dito naman po, ang Philippines is Filipinen. Ano po? Ang Philippines naman po dito is Filipinen. Ah, talaga? May ganun ano? Opo. Filipinen. Ang galing. So wala pong pag English and Deutsch wala pong same language. For example, hello, yung hello nila is hello. Ganun. Wala pong same Mahirap din pala. words. Gano'ng katagal ka na dyan, Riley? 1 year pa lang po. Paano ka nauwi dyan sa Germany? Yung kapatid ko po is since nandito na po siya noon. Tapos parang na motivate din po ako na pumunta dito, na mag-aral din po ng Deutsch course. Then pumunta po ako dito sa Germany. That's good. Ano work mo dyan ngayon? Isa po akong nurse po. Dami pera na ito niya, no? Dami kang pera, no? Madami pong utang. Charot. Hindi, baka kulang ka. Bibigyan kita. Charot lang. Hindi, kasi medyo malaki ang sweldo ng nurse sa ibang bansa. Kasi, ewan ko lang nga, pero ako naniniwala ako, and yung survey would prove naman, tayo ang Pilipino ang pinaka-best na nurse sa buong mundo. Opo, tama po yan. Palagi po nilang sinasabi na mga Pilipino daw po yung pinakamagaling na mga nurse. Kasi yung alaga sa atin, siya hindi siya yung mahirap gawin. Common siya sa atin. Tama na? Opo. Anyways. Kung parang nandun pa din yung konsensya po. Ganun. Na dapat alagaan mo tong taong to para para gumaling. Ganun. Sige. Ano nga paglilingkod ka sa Riley? Alam niyo po ba na this past months is kayo po yung kinaka-obsasan namin na magkapatid. Talaga?
Opo. Pag morning po kami, pagtapos ng morning is yung morning duty namin is 6 a.m. to 2 p.m. Matutulog na po kami ng kakain po kami ng 2:30, then matutulog ng 3, mag-alarm po ng 6. So maghihintay na po kami ng Papa Jackson. Yung mga Riley, para ma-orient lang kita. Yung mga nagsabi sa akin yan, siningil ko sila. Kasi kumbaga Ganun po ba? confession to di ba? So, dahil may natutulong ako sa buhay ninyo, manghihingi ako sa inyo ng 3%, ma'am. Okay naman po. Charot lang. Anyways, bakit tayo magkausap ngayon, Riley? Well, thank you ha. Marami pong salamat if you're allowing me may negligible presence to para mapasaya kayo kahit nasa malayo kayo. Thank you very much po. Opo. Anyways, pukol na sa'yo. Kumbaga po, ikaw po yung pahinga namin, ganun. Sige, mamaya hindi ako sanay talaga na kinokomenda ko na nahiya ako, ma'am. Bakit Sige tayo po. magkausap, ma'am? So, may partner po ako sa pong we're same women, ganun po. Okay. So, We're, LGBTQ ka, ma'am, talaga? Papa. Okay. Mm-mm. Okay. Sa kwento kong to, start ko po siya sa sa kung paano kami nagkakilala. Sorry po, Papa Jack, hindi ko po yung Tagalog ko po is It's okay. nahihirapan ako It's kasi okay. Ilocano ako. Tagano ka? Taga-Ilocosur. Nay, uray tapay wara-wara kayo nakatado kayo tanim. Nyakan manang. Yameten. Ilocana ka. Tumangkang Ilocana ko nadaan mo. Patang-tang ka. Uwan, apay nga sige. So, nahihirapan po ako mag-Tagalog. Oo na, ang kalatag dandanag tinongtong talatama ta uray pa yun dati uray na tangtang kan nagsasaritam ko may lata babaam lata matarasang kamay lata nga kan sige Kaya pinahihirapan po ako. okay lang yan go ahead. Okay. So, nung po, since sa simbahan po kami is active po kaming dalawa. Okay. And then, grade 6, grade 7 pa lang po ako is interested na po ako sa girl na to. Parang, palagi ko siyang, pag nandyan siya, palagi ko siyang, siya palagi yung hinahanap ko ganun. Tapos, tinitignan ko. Childhood crush. Opo. So, Then wait po, lang. So, never ka naging bisexual? Talagang, lesbian ka? Hindi. I would say po na bi kasi Bi. interested pa naman po ako sa mga man ganun po kasi nagka-boyfriend din naman po ako. So, hindi ka tomboy hindi ka tomboy, tombay. Hindi pa. Tomboy. Ang galing ko doon. Aminin mo, witty. Opo. Ang witty nga po. Charot na. Sige, tapos. Tapos, grade 8, grade 9, grade 10 is nagka-boyfriend po ako. Then, pag nakikita ko po siya sa simbahan, yung yung feelings ko po sa kanya is nangingibabaw ganun po. Kumbaga infatuated ka talaga, no? Opo, talaga pong siya talaga yung tinitignan ko eh. May mga kantang nagde-describe niya, di ba yung Why do birds suddenly appear? Ganun every time Opo. you are near. Sarap na ganyan. Alam mo, isa yan sa pinakamasarap na stage ng emotion, yung kilig. Oo nga po. Di ba? Yay! Tapos, game. Game. Tapos grade 10, grade 11, and then grade 12 na po ako.
Mhm. Then at that time, kwan na po siya is teacher na po siya. Okay. Grade 12 po ako. So ahead siya sa'yo ng Then ilang taon? ano po, 4 years, Okay. 3 years ganun. Okay. 3 years. Okay. Then I know. 4 years ganun. I'm Sige sorry. lang. Tapos ano po, grade 12 ako. Since kwan po ako ng first batch po ako ng K to 12. Mm. So first time po namin mag-thesis writing po sa grade 12. Anong topic niyo? Parang kwan po, math po, ganun. Hindi ko pa maalala. Mhm. Malamang nag-ambag ka lang talaga ng pera. Hindi ka... Hindi naman po. Sige. Since ako po yung leader na din po. Okay. Sa namin. Then pero tapos ko na po yung thesis ko. Mag-ano na lang para po mapalapit sa kanya. Parang nag-ask po ako sa kanya ng about sa thesis, pero yung totoo is tapos ko na. Parang way ko na lang po to connect sa kanya. Kumbaga nag-uumpisa ka ng conversation. Apa. Okay. Then yun po, parang for 1 month nag-chat po gano'n, text, cool. Cool po. Telepon, cellphone, cool. Okay lang yung Ilocano rin ako. Naintindihan kita. Tapos, natawa ka. Ayaan mo na. Hindi ko na kapinansin eh. Okay. Game. Tapos ano po, sa ano po, nag-chat, then ano na po. Tapos 1 month, parang naging kami na po. For 1 month. Sa first year po namin na magka-relasyon, may mga doubts. Kasi nga po, straight po siya. Galing po siya sa 2-year relationship with a guy. Okay. Yun po, may mga doubts. Then, what do you mean doubts? Paano doubts? Di ba po, same girls po kami. Then parang, then active din po kami sa simbahan. Parang mali, ganun po. Then, after 1 year po, parang nag-build na po kami ng trust and yung love na po. Then, in my college life, tapos yun na po, yung mga efforts niya, yung yung relationship na you could ask for, ganun po. Okay. The perfect relationship, ganun. Yung efforts, love, and respect na din po. Yun po. Then, sa college life ko po, parang nakilala na po ng family ko po sa side ko. Girlfriend ko po to. Ganun. Then, lahat po ng family gatherings, pumupunta na po siya sa bahay, ganon. Open na po kami. Okay. Then, after na po, yung nag-graduate na po ako sa college, yun po, sinusuportahan niya ako. Then, nire-respect, ganon. Paano sinusuportahan? Financially? No, opo, financially, pero yeah, I could say that. Tapos parang tinutulungan niya ako sa reviews ko, ganun. Saan? Pinapuntahan niya ako
review ko po. Review. Okay. Tapos? Apo. Then, pinupuntahan niya po ako sa lugar kung saan ako nag-review, ganun. Weekly, ganun. So, yung efforts ba na ang daming effort na ginawa, ganun. Then, pumunta po ako dito sa nag-work po ako ng 2 years sa Philippines as a nurse din po sa isang private hospital. Then sa 2 years na po yun is nag-live-in po kami. Okay. Apo. Nag-live-in, then alam po ng mga magulang ko. Pero sa kanya po is hindi po alam ng magulang niya. Parang wala po silang idea na may girlfriend siya. Okay. So, ayun nga po. Then pumunta po ako dito sa Germany. Gaano katagal na kayo mag-jowa nung nagpunta ka dyan sa Germany? Bale, 7 years na po. So sa 7 taon na yun, hindi pa rin alam na magulang niya? Hindi po. Okay. Wala po silang idea. Then, itong pinsan niya, parang hindi din niya alam, pero alam niyang yung palagi kaming magkasama, ganon. So, kaya, sa buong side niya, ang nakakaalam lang, yung pinsan niya, yung kinikwento mo. Is that what you're saying? Hindi. Parang lang po. Feelings, ganon. Na kami, ganon. Okay. Wala po kaming sinabi na kami, best friends lang po kami, ganon. Yung setup namin. Yun ang alam ng mga kamag-anak niya. Opo. Yan po. Then, so lahat po ng mga gathering sa family ko, nandun siya. Pero, yung alam nila na girlfriend ko siya. Sa part ko. Then, kapag siya naman, pag nasa same area kami with her family, parang wala ako ganun. Hindi ako nag-exist sa buhay niya. Parang stranger, kumbaga. Kumbaga, oblivious sila sa existence mo. Opo. Ganun. So, ganun po yung setup namin. Friends kami. Hindi friends. Stranger. Pero common ganun. Magkakilala ganun. Okay. Have you tried asking her bakit? I mean, did she try to explain her side? Yun nga po, yung sinabi niya is, since yung mga magulang niya is matatanda, old-fashioned kumbaga, parang hindi nila tanggap na ganun kung ganun yung magiging setup ng daughter nila, ganun. Kasi old-fashioned nga. Sa babae is para sa lalaki, yung lalaki is para sa babae, ganun. Yung mindset nila. So, since parang may feelings na po yung pinsan niya na kami, ganun. Kumbaga may hunch na yung pinsan niya na kayo. Opo. Okay. Tapos parang na-chismis, ganun, sa family nila. Tapos nalaman ng father niya na parang, di ba pag is tomboy, ganun. Tapos yun lang yung nalaman nila. Parang naging big deal na po sa tatay niya. Since religious person nga po yung tatay is parang kinonsult niya yung priest namin. Saan? Then, Saan niya kinonsult? Parang nagtanong siya, ganun. Kanino nga niya kinonsult? Sa sa priest po. Okay. So church leader. Opo. Okay. Then,
syempre sa sa simbahan is may may mga chismis-chismis na ganun. So, ang Alam mo, gusto totoo ng yan. tatay na Totoo yan. Minsan sa simbahan, nandun yung ibang chismosa. Experience. opo. Totoo, di ba? May mga tita ba kayo na nagsimba kada linggo? Yung mga tipong meron pang kumbaga meron pang ibang schedule yung church ng Sunday afternoon, meron pa sa Oo, ibang tama gawain. po. Pag uwi ng bahay, ang daming kwento. Alam mo yung kumari ko kasama kong apostolada? Ay nako, ang pangit ng damit. Yung ganun. Yung, di ba? Oo. Sorry. Po. Okay, tapos. Tapos gusto niyang i-clear yung pangalan ng partner ko Mm-mm. na hindi siya ganun. Mm-mm. Sino? Then, yung anak nila na partner ko po. Okay. Oo, pinaglalaban po niya na straight yung tote niya, ganun. Na wala siyang Kasi nga, girlfriend. clueless nga, syempre, di ba? Expectedly. Opo. Hindi tinago nyo Opo. Syempre, saan naman kukuha ng idea yung family niya? Yun nga po. Tapos, since alam naman na po ng mga magulang ko, parang na din po sila, nakikipagtago, ganun. Mm-mm. Pero open naman na po siya sa bahay, open naman na po siya sa family ko. Pag may problema siya, kami, Okay. tinatanong namin kung ano mga solutions, ganun. Mm-mm. Tapos, since 'di ba may chismis na tomboy si yung partner ko. Mm-mm. Yun nga po, Hindi siya tomboy. nga po, Tombay. tombay. Tapos, Tapos syempre, a part of me po, gusto ko naman pong ma-feel na accepted sa family niya. Yung kumbaga, yung ginagawa ko sa kanya mm-mm. is magawa din sa akin. Ganun. Yes, Yung yung ikwekwento niya ako sa family niya na ganun, achievements and all. Mm-mm. Tapos kasama ko sila sa kainan, ganun, mga family gatherings. Kumbaga, you Then, want to feel the sense of belonging, di ba? Na Opo. from her family na binibigay mo sa kanya. Opo. Okay. Ganun nga po. Okay. Then last May, Mm-hmm. po ako. Ano ba yan? Nagplan po ako for vacation. Then last June, Mm-hmm. nag-vacation po ako sa Philippines last June. Mm-hmm. Last month. Then parang sa bahay na siya sa bahay na siya nag-stay. Mm-hmm. Then parang nagsisinungaling siya sa parents niya na Kung nasan siya. nag-aaral. Opo. Okay. A part of me na parang masakit ganun. Masakit siya sa feelings na hindi ako open sa family niya. Okay. Kaya pag nag-aaway po kami, palagi ko po siyang yung pinupunta ko sa away namin is yung hindi ako open sa family niya. Yung ba yung feelings na open ba? Yun nga po. Yung gusto kong pong tanungin is it okay po ba na i-force ko siya na ipakilala ako bilang girlfriend, ganun po, isang partner? Well, ganito according to your story naman, may idea na yung family niya. Tama na? Opo. So, let's start there, no? Hindi, kumbaga,
alam mo mga magulang malalakas ang ano niyan eh. Ang radar ng mga yan eh. Di ba? Oo nga po. Kumbaga bago sabihin yan sa magulang, mga magulang nakakaramdam naman yung mga yan. So the fact na meron ng umingay na ano na usapan sa lugar ninyo and it has been consulted dun sa priest ninyo, ibig sabihin it's already a common knowledge, di ba? Sa side Opo. niya. It just so happened that I think what's killing you now, figuratively now, is the fact that it's in a very slow and snail phase na ang tagal, na 7 taon na, tama? Opo. Okay. 8 years na din po. 8 years na, no? So feeling ko, yun ang masakit sa'yo. Now, ganito. Let me go back to your question. No? Your question kasi is a little bit adverse. No? Sabi mo, Papa Jackson, dapat bang i-force ko siya? I mean, if you're asking me in that context na i-force siya, the answer is no. Diba? Kasi, ano to tawag nito, you cannot reduce, okay, I'm going to say this in a very intentional way. No? You cannot reduce what your girlfriend has proven you because there is one part of your relationship na hindi niya nabigay sa'yo. Hindi mo siya pwedeng i-define sa isang bagay na yon dahil hindi niya nabigay sa'yo. For all you know, that's beyond her control. For all you know, baka mamaya sa tansya niya, pamilya niya yon, baka mamaya it will do more harm than good, no? But not to say na hindi naman valid yung nararamdaman mo. Of course, valid yung nararamdaman mo. Nagigets kita. Diba? Kumbaga, at some point, you are asking for validation from her side. No? I suspect, Riley, no? This is what I suspect. No? I suspect that you never talked about this in a very diplomatic way. You can tell me whether I'm wrong or right. Now, feeling ko, etong topic na to ay napag-uusapan na lang dahil nag-aaway na kayo. You're right po. There you go. I think you have to sit down and talk about this without taking offense from what the other person will say. No? I mean, she has... Ganito, Riley, I know that it's not easy for you na maramdaman yung nararamdaman mo. Not to be validated and not to be welcomed by her family. Tama ako, mali? Opo, tama po. Okay, now. On the other hand, I'm sure siya rin nahihirapan sa setup na to. Hindi rin madali ito. That's for sure. If she can have this, if she can have it her way, malamang naipakilala ka na niya yan. Tama? But you know what? Sa isang relasyon kasi, sometimes, di ba, complacency, di ba, one day will turn to 1 week, 1 week will turn to 1 month, 1 month will turn to 1 year, hanggang inabot na kayo ng 8 taon. And then you will realize that every time that the topic of meeting her family only, di ba, will only come about every time that you fight, not because you wanted to talk about it. Di ba? With that being said, I think the two of you will have to sit down and talk about it. And, sabi ko naman sa kanina, di ba, pag-usapan nyo ito, na dapat you do not take offense from what the other person will say. Halimbawa, worst case scenario. Halimbawa sabihin niya sa'yo, alam mo Riley, wala akong balak mag-out sa family ko. Because I cannot afford na pasamain ang loob ng nanay o tatay ko sa part na to. Mas gugustuhin ko mag-sorry sa'yo, humingi ng tawad every time sa sama loob mo kaysa sa magulang ko. Tanong mo sarili mo. Kaya mo ba? Kasi kung hindi mo kaya, makipaghiwalay ka. Okay. Not at any point, Riley, I'm saying na magsinungaling tayo sa magulang. That's not hindi yan ang sinasabi ko. Alright? Ang pinopoint ko, you have to respect the limitations of what she can deliver to your expectation. Kailangan mong i-respeto yan. Whether tama siya o mali sa part na yon, whether acceptable or not acceptable, diba? You have to respect what she can deliver. Hindi mo po pwedeng ipilit sa kanya yung mga bagay na nag-work sa'yo. That's the very reason kung bakit when you framed your question, you asked it as if, do I have to force her? Bakit? Why will you impose to her your moral compass? Bakit? Diba?
Yun nga po. Iba kayo ng upbringing eh. So, hindi, ulitin ko hindi ko sinasabing tama o mali siya. I think you have to talk. Kailangan nyo isettle ito ng hindi lang dahil nag-away kayo. Yun nga po. Pag nag-aaway lang po kami, yun lang po. Well, Pag na-open. well, you owe it to yourselves, not to the two of you to talk about this. I mean, diplomatically. Cooler heads must prevail. Mm. Masakit pa din naman po, pero yun nga po yung sabi nyo, pag-usapan namin. Pero hindi ko po alam kung saan mag-i-start. Hindi mo alam kung saan mag-start? Apo. Kasi po, Hindi ko alam. Bakit? Ako ba? Jowa niyo ba ako? Kasama ba ako dyan? Hindi ko alam. Bahala na kayo sa part na yan. Ito ako kasama dyan. Bahala na kayo. Figure it out yourselves. Bakit ako kasama pa ko? Hindi ko na alam. I mean, did I make sense to you? Opo. Tama ka po. Kasi yun ang problema na ini-impose mo kasi sa kanya. Kasi feeling ko ganyan yung premise mo kasi, bakit ako nagawa kitang ipakilala sa family ko? Diba? Hindi mo pwede isumbat. Bobo ka pag sinumbat mo sa kanya yan. Hindi mo pwede kumpara yun. That's not fair. That's not fair to her. I know it's not fair to you. Pero a lot of what will happen kasi it's beyond her control. And if she is not willing to risk kumbaga yung puso ng tatay at nanay niya to fail the expectation, hindi mo siya pwedeng pilitin, but you can react to it. Kung feeling mo hindi mo deserve, di umalis ka sa relasyon. Let me repeat to you again what I said in the beginning of our conversation. Ready? Opo. You cannot reduce what she's done for you with just a part of what she was not able to deliver to your expectation. Hindi fair yan. Opo. Tanda mo, ito yung babaeng pinangharap mo. Opo. Oh, nag-kiss na kayo. Opo. Sa 8 years pa naman, Papa Jack. Hindi, tinatandaan ko lang. Iba nga wala pa. No touch nga yung iba. Nag-kiss na kaya? Opo. Opo. Oo naman po. Okay naman. Opo. Yung Okay. ano po. Okay na, okay na yan. Okay naman. Okay naman. So sa pag 'di ba may boyfriends ex-boyfriends po ako. Yung feelings na na alam niya na kung paano ka i-comfort ganun, kung ano yung nasa utak mo. Ganun ba, Papa Jack? Yung hindi nagagawa ng lalaki is nagagawa namin. I'm sorry. I do not want to qualify that part now. Oo, yeah. Kasi pag pinakialaman ko yung part na yan, it will be unfair to you and it will be unfair to a lot of people listening. So I don't want to go there. No? But that is only my opinion po. Kasi pag pinatulan ko yan, we cannot help but compare her to your exes and compare you to her exes, which I don't think you will. Yeah, I know. Yung ano ko lang po, opinion ko, yung nararamdaman ko, yun lang po yung. Well, if you're happy, you're happy. Apo. Okay na yun. Masaya ka ba? Sobra po. Kanina hindi eh. Yung Naku! Ay, kapaka-plastic may talaga. part lang po na ano. Kanina May part hindi. lang po sa sa sarili ko na parang may kulang ganun. Okay. Pero masaya naman po. Sobrang masaya. Okay. Okay? Thank you po, Papa Jack. Opo. Okay. Agyaman na, Papa Jack.
O kung marinig niyo to, anong gusto mong mensahe sa kanya? Pwede po bang Ilocano? Okay, sige. Ako na mag-translate. So every sentence, Um, titigil ka, tapos ako naman, ha? Totoo nga. Sige po. Para makarelate naman yung mga... Naging translator. Okay lang. O, game. Ah, Baby. Teka lang. Ano nga ba yung Ang baby? feeling. Ano nga ba yung baby sa Ilocano? Ang baby ay kayanak. Baby. Tama, di ba? Kayanak. O game, isa pa. Kayanak. 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 Totoo, di ba kayanak? Bagong silang. O game. Isa pa. Kayanak. Hindi, ikaw nga Or yung... asawak na lang. Hindi, ikaw nga. Ako ang mag-translate. Bahala na ako. Game. Okay. Baby pa rin. Ako nang bahala mag-translate. O game. Okay. Baby. Kayanak. Ako ba yung mag-i-Ilocano pa ba, Jack? Or ikaw Basta, yung ano? kung tinagalog mo, in Mag-Ilocano. English mo, mag-iilocano. Kapag inilocano mo, tagalogin ko. Ganun lang. Okay. Okay. From the top. Game. Okay. Baby. Kayanak. Agyaman ako na Nagpapasalamat ako ng sobra. Pinagayat mo kanya. Sa pagmamahal mo sa akin. Pakawanan nak no. Sana yun nak nga agparbarili kanyam. Patawarin mo ako kung lagi kitang inaaway. Kaputa. Ang weird naman, Papa Jack. Bakit? Kasi naalala ko lang po. Pag hindi ko po maintindihan yung sinasabi ng pasyente ko, na-translate ko sa phone ko, then pinaparinig ko. Naligaw na tayo. Isa pa nga, ito, from the top. Hayaan mo lang ako dito. Basta mag-pause ka lang every now. So, di ba? So often po. para, game. From the top. Baby. Kayanak. Agyaman nakti, pinagayat mo kanya. Nagpapasalamat sa pagmamahal mo sa akin. Sorry, takanayin kang iririyan. Pasensya ka na dahil lagi kitang inaaway. Kaputa, feeling ko kat anak kayat nga i-open ti family. Kasi pakiramdam ko, ayaw mo ipakilala sa angkan mo. Pero nagpapasalamat pa din ako kasi yung love na binibigay mo sa akin is totoo. Sapay lang ko mata, nagpaspasalamat ak kanya, dati pinagayaan mo kanya kagpaypay. So, sabi ko siya pa ng Tagalog, mag-Ilocano ako, yung kulit mo eh. Wala na, nag-iba na. Wala na, nagpalit na tayo. Tagalogin, marunong ba mo Tagalog? Tagalogin mo na lang, ito naman. Yun na nga po, yung message ko sa kanya. Sana wag kang magbago. Kasi hindi natin alam yung mga bagay na mangyayari sa next kabanata ng relationship natin. Yun. I love you. Pag-ingat palagi dyan. Okay na yan? Po. Okay na po. Di ba? Pwede pala mag-Tagalog eh. Parang mas nahirapan po akong mag-Ilocano eh. Anyways. Ayan po. Thank you po sa naging part po ako sa isang advice ng isang Papa Jack. Tropa lang naman ako dito. Nothing special. No, you're special Papa Jack. Ayoko maging For us. special kasi yung special mayroong leche plan sa ibabaw yun. Tsaka champola. Maraming Ayun salamat po. sa Riley. Thank you for this conversation. Thank you po. Maraming salamat po. Bye-bye sa'yo Sobra. dyan, Riley. Mag-ingat ka palagi ha. Bye-bye po. Bye po.